Nagyayabang ka kasi kampante ka sa asawa mo. Ayaw mong sumayaw. Kapag inutusan ka ng boss mo sa isang party, dapat marunong kang makisama kahit pakitang tao lang. Saan ka kumukuha ng kayabangan? Isang babae ang nanginginig sa kahihiyan, basang-basa mula ulo hanggang paa sa pulang alak. At sa mismong sandaling iyon, habang lahat ay nakaturo at pinagtatawanan siya, bumukas ang pinto ng impyernong bulwagan. Mukhang ganito na pala kasaya ang mga Christmas party ngayon Ang babaeng kanilang binastos ay walang iba kundi ang manugang ng kinatatakutang numero 2 sa Office of the Ombudsman, si Deputy Ombudsman Alejandro ang Tigre de Leon. Sa sandaling makita niya ang pagkainsulto sa kanyang manugang, nanlamig at nagiba ang tingin ng kanyang biyenan. Kakayanin kaya ng mga damuhong ito ang galit ng isang natutulog na tigre na kanilang ginalit? Bago natin simulan ang matikas ngunit malupit na pagtuturo ng leksyon ng biyenang ito, ang libreng pagpindot sa subscribe, like at notification bell ay malaking tulong sa aming channel. Mag-iwan ng komento kung saan kayo nanonood ngayon. Simulan na natin ang kwento. Sa ilalim ng nagniningning na mga chandelier sa Grand Ballroom ng pinakamagarang hotel sa Bonifacio Global City, ang Grand Hyatt Manila, idinaraos ang isang marangyang selebrasyon. Ang pagtitipon ay para sa promosyon ng susunod na ombudsman ng Pilipinas, si Alejandro de Leon. Nagtipon ang mga pinakamalalaking pangalan sa politika at negosyo upang batiin siya. Ngunit ang mismong bida ng gabi, si Alejandro, ay may mukhang sintigas ng bato. Attorney De Leon. Ay, mali. Deputy Ombudsman na pala. Taos puso po kaming bumabati. Karapat-dapat po kayo sa posisyong ito. Asahan po namin ang inyong matapang na pagpapatupad ng hustisya. Sunod-sunod ang mga taong nakipagkamay kay Alejandro. Tulad ng kanyang palayaw na tigreng yelo, isang bahagyang ngiti lamang ang isinukli niya kasabay ng pagtango. Mga magagarang bulaklak, walang tigil na pagtagay ng champagne, lahat ay tila perpekto, ngunit may kabigatan sa dibdib ni Alejandro. Pakiramdam niya ay may butas sa isang sulok ng kanyang puso. Anong silbi ng lahat ng ito? Ang pamilya ko na dapat kong kasama ay wala rito, bulong niya sa sarili. Mapait na nilunok ni Alejandro ang kanyang nararamdaman at bahagyang niluwagan ang kanyang kurbata. Maagang pumanaw ang kanyang asawa at ang kaisa-isang anak niyang si Marco ay nasa isang training di umano sa ibang bansa at hindi makontak. Ang nag-iisa niyang manugang, si Isabel, ay naisip niyang imbitahin, ngunit nag-alala siyang baka mailang ito sa gitna ng mga matataas na opisyal kaya't hindi na niya itinuloy. Hindi niya akalain na ang pag-aalalang iyon ay magiging isang matinding kalungkutan sa sandaling ito. Pasensya na, lalabas lang ako saglit para magpahangin. Tinalikuran ni Alejandro ang mga tao at sinenyasan ang kanyang mga security aid. Pinigilan niya ang kanyang executive assistant na sumunod at mag-isang lumabas ng ballroom. Nang makarating siya sa mahabang pasilyo, humina ang ingay at dumampi sa kanyang pisngi ang malamig na hangin. Ang pulang karpet sa sahig ng hotel ay tila sumasalo sa bawat mabigat niyang hakbang. Nagtungo siya sa isang terrace na may tanawin ng syudad at bumuntong hininga. Hay, tumatanda na talaga ako. Ang mga ganitong karangyaan ay parang pabigat na lang. Ang tanawin ng BGC ay maningning, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling malamig tulad ng gabi. Noon niya narinig. Mula sa kabilang dulo ng tahimik na pasilyo, isang malakas na tugtugan at sigawan ang umalingaw-ngaw. Tila isang palengke ang inilipat sa loob ng hotel dahil sa kabastusan ng ingay. Tagay pa, inom pa, mamatay ngayon, mabuhay bukas. Sir, isang kanta naman diyan. Napakunot ang noo ni Alejandro at nilingon ang pinanggagalingan ng ingay. Isang maliit na function hall sa isang sulok, malayong malayo sa karangyaan ng Grand Ballroom. Nakabukas ang pinto at may nakasabit na banner. Sarmiento Realty Development Corp. Christmas Party.
Mga lalaking nakatali ang kurbata sa ulo ang sumasayaw na parabang mga lasing at ang amoy ng alak ay umaabot hanggang sa pasilyo. Napailing si Alejandro at akmang tatalikod na. Mga walang modo, naisip niya. Ngunit sa isang mabilis na sulyap sa siwang ng pinto, ang kanyang mga paa ay napako sa kinatatayuan na parabang tinamaan ng kidlat. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa isang bilog na mesa sa gitna ng silid, isang pamilyar na likod ang kanyang nakita. Ang buhok na maayos na nakatali, ang simpleng kulay abo na business suit na lagi nitong suot. Walang duda, iyon ang kanyang manugang, si Isabel. Ngunit hindi siya tinatrato roon bilang isang kagalang-galang na manugang. Isang lalaking namumula ang mukha sa kalasingan ang marahas na humihila sa braso ni Isabel. Ang lalaki ay si Rico Fernandez, isang department head sa Sarmiento Realty. Hoy Isabel, may pako ba? Yang puwet mo? Lahat ng tao rito nagsasaya. Bakit ikaw lang ang nagpapakabanal diyan? Sigaw ni Rico habang papalapit kay Isabel. Pilit na ngumiti si Isabel at umuurong. Sir Rico, masama po kasi ang pakiramdam ko. Pasensya na po. Masama ang pakiramdam. Gawan mo naman ng mas magandang palusot yan. Nagyayabang ka kasi kampante ka sa asawa mo, no? Ang mga salita ni Rico ay sintalas ng mga tinik. Ang ibang mga empleyado ay hindi man lang umawat. Sa halip, sila'y nagbubulungan at nanonood na parang isang palabas. May ilan pang kumuha ng kanilang cellphone para mag-video. Namula ang mukha ni Isabel sa matinding kahihiyan. Nanginginig ang kanyang boses habang muling yumuyuko. Hindi po ganoon, sir. Pasensya na po talaga. Sa susunod na lang po ako sasayaw. Walang susunod. Gusto kong makita kang sumayaw ngayon, pagpupumilit ni Rico. Dinampot niya ang isang bote ng red wine mula sa mesa. Kalahati pa ang laman nito. Isang masamang kutob ang gumapang sa dibdib ni Isabel. Maging si Alejandro ay napigil ang paghinga at ikinuyom ang mga kamao. Ayaw mong sumayaw? Sige, ito na lang ang inumin mo. Itong gamuto, gamit ang ulo mo. Sa mga mata ni Rico ay may mabangis na galit. Itinaob niya ang bote. Swish! Ang madilim na pulang likido ay bumuhos na parang talon sa ulo ni Isabel. Ang kanyang maayos na buhok ay agad na basa at ang maputi niyang mukha ay diniligan ng alak na animoy dugo. Binasa nito ang kanyang damit at tumulo sa sahig. Hindi makasigaw si Isabel. Natakpan na lang niya ang kanyang bibig at napaupo sa sahig. Malamig ang alak, ngunit mas nanlamig siya sa reaksyon ng mga tao. Wow, ang galing, Sir Rico. Nice shot. Hala, tingnan niyo si Isabel. Mukhang basang sisiw. Walang isa mang nagtanong kung ayos lang siya. Lahat ay abala sa pagsipsip kay Rico o sa pag-enjoy sa sitwasyon. Ikinuyom ni Rico ang walang lamang bote sa mesa at nagyabang. O ano, natauhan ka na? Sa isang party, kapag inutusan ka ng boss mo, dapat marunong kang makisama. Saan ka kumukuha ng kayabangan? Hindi makapagsalita si Isabel, nanginginig na lang siya. Ang kanyang mga luha ay humalo sa alak na dumadaloy sa kanyang pisngi. Noon pumasok ang isang lalaki, naglalakad ng dahan-dahan papasok sa impyerno. Isang malamig na aura ang bumalot sa paligid. Ang mga empadong malapit sa pinto ay isa-isang nanahimik. Si Alejandro de Leon, suot ang kanyang itim na coat, ay pumasok. Ang kanyang mga mata ay nagniningas na, parang isang mandaragit. Huminto si Alejandro sa harap ng kanyang manugang. Nang makita niya ang kaawa-awang kalagayan ni Isabel, parang pinupunit ang kanyang puso. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin at tinitigan si Rico. Sino ka? Tanong ni Rico, nalasing pa rin. Sa halip na sumagot, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Alejandro. Ang kanyang boses ay mahina ngunit umalingaw-ngaw sa buong silid. Mukhang ganito na pala kasaya ang mga Christmas party ngayon ah. Sa isang salitang iyon, ang buong silid ay nabalot ng katahimikan.
Naramdaman ni Rico na hindi ordinaryong tao ang nasa harap niya, ngunit dahil sa alak at sa kanyang kayabangan, hindi siya umatras. "Hoy, matanda! Sino ka? Para mangialam sa party namin, umalis ka!" "Alis!" sigaw ni Rico habang dinuduro siya. Hindi natinag si Alejandro. Sa halip, humakbang pa siya palapit. Sa kanyang nakakatakot na presensya, napaatras si Rico. Inilibot ni Alejandro ang kanyang tingin sa mga empleyadong nagvivideo. Nang magtama ang kanilang mga mata sa nanlilisik na tingin ni Alejandro, dali-dali nilang itinago ang kanilang mga cellphone. Ibinalik niya ang tingin kay Isabel at ang kanyang mga mata ay biglang naging malumanay at puno ng awa. Tahimik niyang hinubad ang kanyang mamahaling cashmere jacket at ipinatong ito sa mga balikat ng basang-basa niyang manugang. Nang maramdaman ni Isabel ang init, dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. "Papa Andro." Nanlaki ang mga mata ni Isabel, hindi makapaniwala. Nanginginig ang kanyang mga labi. Kumuha si Alejandro ng panyo at pinunasan ng alak sa mukha ng kanyang manugang. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, ngunit napakaingat. "Tara na, hindi ka dapat nandito." Hinawakan ni Alejandro ang kamay ni Isabel. Nang hina ang mga tuhod ni Isabel at muntik ng matumba, ngunit sinalo siya ng matatag na kamay ng kanyang biyenan. Nang akma na silang aalis, hinarang sila ni Rico. "Saan kayo pupunta?" "Hoy Isabel, overtime ka pa. Sino nagsabing pwede ka nang umalis? At ikaw, kilala mo ba kung sino ako?" Iniamba ni Rico ang kanyang kamay na parabang sasakalin si Alejandro. Sa sandaling iyon, isang lalaking nasa katanghalang gulang ang tumakbo mula sa pinto. Itinulak si Rico at sumigaw. "Sir Rico, nababaliw ka na ba? Ibaba mo yang kamay mo." Ang dumating ay ang general manager ng hotel. Namumutla ang kanyang mukha habang yumuyuko ng todo sa harap ni Alejandro. "Deputy Ombudsman, pasensya na po. Hindi po namin nabantayan. Patawarin niyo po kami." Deputy Ombudsman. Nang umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon, namutla ang mukha ni Rico na parang nakakita ng multo. Nagsimulang manginig ang kamay na humawak sa bote ng alak. Ang ibang empleyado ay napanganga at natigilan. Ang numero 2 sa Ombudsman, ang buhay na kapangyarihan, si Alejandro de Leon. Ang mukhang nakikita lang nila sa balita ay nasa harap na nila ngayon. Hindi man lang tinapunan ng tingin ni Alejandro ang manager. Nakatitig lamang siya sa takot na si Rico at nagbitiw ng huling babala. "Ang bayad sa damit ng manugang ko, idadaan ko sa batas at magiging napakamahal niyan." Inakbayan ni Alejandro si Isabel at buong pagmamalaking lumabas ng silid. Mula sa kanyang likod ay bumabalot ang isang aurang hindi kayang banggain. Naiwang tulala si Rico nang hina ang mga tuhod at napaupo. Ang mga basag na bubog ng bote sa sahig ay sumasalamin sa kanyang madilim na hinaharap. Habang papalabas sila sa lobby, hindi tumigil sa pag-iyak si Isabel. Ang kahihiyan at ang pagkahiya sa kanyang biyenan ay naghahalo at hindi niya maiangat ang kanyang ulo. Sa harap ng hotel, isang itim na service vehicle ang naghihintay. Dali-daling binuksan ng driver ang pinto. Pinapasok muna ni Alejandro si Isabel bago siya sumakay. "Sa bahay tayo." "Opo, Deputy Ombudsman." Dahan-dahang umandar ang sasakyan. Ang mga ilaw ng hotel ay unti-unting lumayo. Sa loob ng sasakyan, isang mabigat na katahimikan ang namayani. Maigpit na hawak ni Isabel ang jacket ng kanyang biyenan sa kanyang kandungan. Nakikita niya ang mancha ng alak na kumakalat dito at lalo siyang nakonsensya. "Papa, pasensya na po. Nasira ko po ang damit ninyo," bulong ni Isabel. Ibinaba ni Alejandro ang kanyang tingin mula sa bintana at tiningnan ang kanyang manugang. "Ang damit ay mabibili ulit. Pero ang sugat na natamo mo, paano yan maghihilom?" May panginginig sa boses ni Alejandro. Ang pagsisisi bilang isang biyenan na naging pabaya ay bumuhos na parang alon. Sa isang salitang iyon, bumuhos ang lahat ng luhang pinigilan ni Isabel. Humagulgol siya.
Tahimik na ipinatong ni Alejandro ang kanyang malaking kamay sa nanginginig na kamay ng manugang. Huwag ka nang umiyak. Ang mga taong nagpaluha sa iyo, sisiguraduhin kong dugo ang iluluha nila. Nagniningas ang mga mata ni Alejandro sa dilim. Hindi iyon mata ng isang galit na tao. Iyon ay ang tingin ng isang mabangis na hayop na pinasok ang teritoryo, isang malamig na determinasyon bago mang-aso. Ang sasakyan ay humarurot sa kadiliman. Magsisimula na ang pangangaso ng tigre. Ang itim na sasakyan ay pumasok sa garahe ng mansyon ni Alejandro de Leon sa Forbes Park. Sa pagpatay ng makina, muling bumalot ang katahimikan. Tinulungan ni Alejandro si Isabel na bumaba. Sa ilalim ng mga ilaw ng mansyon, lalong naging kaawa-awa ang itsura ni Isabel na basang-basa ng alak. Isang kasambahay ang sumalubong sa kanila. Diyos ko, Ma'am Isabel, anong nangyari sa inyo? Manang, ipaghanda mo siya ng maligamgam na tubig at damit at dalhan mo kami ng mainit na tsaa, mariin ngunit mahinahon na utos ni Alejandro. Inalalayan ng kasambahay si Isabel paakyat sa ikalawang palapag. Umupo si Alejandro sa sofa sa sala. Ang kanyang tingin ay napadako sa isang family picture sa ibabaw ng fireplace. Nakangiti ng malapad ang kanyang anak na si Marco sa litrato, ngunit ngayon ang ngiting iyon ay parang tinik sa kanyang dibdib. Marco, anak, nasaan ka na ba? Ang asawa mo ay ganito ang sinasapit. Makalipas ang isang oras, bumaba si Isabel, nakasuot ng simpleng damit pambahay. Bagamat tuyo na ang kanyang buhok, hindi maitago ang pamumugto ng kanyang mga mata. Yumuko siya na parang isang kriminal at umupo sa tapat ni Alejandro. Umusok ang tsaa na inihain ng kasambahay. Humigop si Alejandro bago magsalita. Isabel, po papa, may itinatago ka ba sa akin? Ang tanong ni Alejandro ay matalas, ngunit ang kanyang tono ay malumanay. Napapitlag si Isabel. Hinigpitan niya ang hawak sa tasa at kinagat ang labi. Si Marco, totoo bang nasa training siya sa ibang bansa? Sa isang tanong na iyon, gumuho si Isabel. Ang mga luhang pinipigilan niya ay tumulo sa mesa. Umiling siya habang humihikbi. Hindi po siya nasa training. Kung ganoon, nasaan siya? Nasa isang planta ng basura sa probinsya. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Alejandro. Ang anak niyang nagtapos sa isang premyadong universidad at may magandang posisyon sa isang malaking kumpanya ay nasa isang planta ng basura? Hindi siya makapaniwala. Nanginginig na ikinuwento ni Isabel ang katotohanan. Nadiskubre po ni Marco na si Sir Rico Fernandez ay nandaraya sa pera ng kumpanya. Isinumbong niya ito sa audit team pero si Marco pa po ang pinalabas na may kasalanan. Pinaratangan siyang traidor at ipinatapon sa probinsya. Nagsimulang manginig ang mga kamao ni Alejandro. Ang anak niyang ipinaglaban ng tama ay siya pa ang pinarusahan. At siya, naabala sa kanyang karangalan bilang isang opisyal ng gobyerno ay walang kamalay-malay. Bakit hindi ninyo sinabi sa akin? Matutulungan ko naman sana kayo. Panahon po kasi ng inyong promotion review, Papa. Mahigpit po ang bilin ni Marco na huwag ipapaalam sa inyo. Ayaw niyang maging hadlang sa inyo. Nang malaman ang tunay na dahilan, parang gustong sirain ni Alejandro ang kanyang dibdib. Gaano ba siya naging pabaya para hindi man lang masabihan ng kanyang anak ang kanyang pinagdadaanan? Kaya ikaw, bakit mo tiniis ang lahat ng iyon sa kumpanya? Nangako po si Sir Rico na kung mananatili ako at susunod sa lahat ng iuutos niya, ibabalik niya si Marco sa head office. Hindi ko po kayang makita si Marco na naghihirap sa mabahong lugar na iyon. Hindi na natapos ni Isabel ang kanyang sasabihin at humagulgol na lang. Isang manugang na nagtiis sa pang-aabuso para lang mailigtas ang kanyang asawa. Tumayo si Alejandro at nilapitan si Isabel. Inakbayan niya ang nanginginig na manugang. Patawarin mo ako, anak. Itong walang kwentang biyena ninyo. Hindi man lang nalaman ng pinagdadaanan ninyo. Maging sa mga mata ng tigre ng ombudsman, tumulo ang mainit na luha.
Nang gabing iyon, nagkulong si Alejandro sa kanyang study. Mula sa isang malalim na kahon, inilabas niya ang mga printout ng email mula kay Marco. Dad, ang ganda po ng panahon dito sa Amerika. Okay naman po ang pag-aaral ko. Kumusta po kayo? Mga liham na puno ng kasinungalingan, ngunit puno rin ng pagmamahal para sa isang ama. Kinuyom ni Alejandro ang mga papel at nagngit-ngit ang mga ngipin. Ang mga nagpaluha ng dugo sa anak ko, hahabulin ko kayo hanggang sa dulo ng impyerno. Kinabukasan, pagsikat ng araw, dumiretso si Alejandro sa kanyang opisina. Iba na ang kanyang anyo, nawala ang lungkot, napalitan ng isang malamig at nakamamatay na determinasyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at pinindot ang speed dial 1. Ang nasa kabilang linya ay ang kanyang pinagkakatiwalaang investigador mula pa sa kanyang mga unang taon sa serbisyo, si Major Cruz. Yes, Deputy Ombudsman. Ang aga po yata. Major, pumunta ka sa opisina ko ngayon din. Tahimik lang. Copy, sir. Makalipas ang 30 minuto, pumasok si Major Cruz sa opisina ni Alejandro. Bago pa man makapagbigay-pugay, iniabot na ni Alejandro ang isang papel. Nakasulat dito ang mga pangalang Sarmiento Realty, Rico Fernandez, Victor Sarmiento. Sila at ang daloy ng pera ng Sarmiento Realty. Halungkatin mo lahat. Sarmiento Realty, sir. Malaking kumpanya po iyan. Opisyal na investigasyon po ba ito? Hindi. Sa ngayon, hindi opisyal. Pero kailangan kong maging mabilis at tumpak. Lalo na yang si Rico Fernandez. Mula sa corporate credit card niya hanggang sa bank account ng mga kamag-anak niya, kalkalin mo lahat. Nang makita ang mga mata ni Alejandro, naramdaman ni Major Cruz ang bigat ng sitwasyon. Sa tagal ng kanyang pagsisilbi, ngayon lang niya nakita ang ganoong katinding galit sa mga mata ng kanyang hepe. Tumango na lang siya at lumabas. Samantala, si Rico Fernandez ay parang nakaupo sa mga karayom. Ang nangyari kagabi ay bumabalik na parang bangungot. Masakit ang kanyang ulo dahil sa hangover, ngunit mas matindi ang takot na bumabalot sa kanya. Alejandro de Leon, ang susunod na ombudsman. Bakit naman ang manugang pa niya ang napagtripan ko? Kinagat ni Rico ang kanyang mga kuko at nagpabalik-balik sa kanyang opisina. Nagdesisyon siyang tumakbo sa opisina ng kanilang Executive Vice President. Kailangan niyang makausap si Victor Sarmiento, ang tunay na may kapangyarihan sa kumpanya at ang kanyang tagapagtanggol. Sir Vic, malaking problema po. Ang aga-aga, ang ingay mo, Rico. Lasing ka pa ba? Nakaupo si Victor Sarmiento sa kanyang mamahaling leather chair at nagbabasa ng diaryo. Lumuhod si Rico at ikinuwento ang nangyari kagabi. Pinalabas niyang malas lang talaga at nag-cruise ang landas nila ni Alejandro de Leon. Siyempre, hindi niya binanggit ang pagbuhos niya ng alak. Ano? Si Alejandro de Leon? Ang manugang ng tigreng iyon ay empleyado pala natin? Agad na nagiba ang mukha ni Victor. Itinapon niya ang diaryo at tumayo. Kilala si Alejandro sa buong gobyerno bilang isang taong walang kompromiso. Ang magkaroon ng isyu sa kanya ay parang isinugal ang kapalaran ng buong kumpanya. Siraulo ka ba? Sa dinami-dami ng puwede mong banggain, ikaw ang gumawa ng gulong. Yan, ikaw ang umayos niyan. Sir Vic, tulungan niyo po ako. Kapag kumilos ang ombudsman, hindi lang ako ang babagsak, ang mga ledger ng kickback. Delikado rin po iyon, di ba? Banayad na banta ni Rico. Tiningnan ni Victor si Rico na may pagkasuklam, ngunit mabilis siyang kumalma at may tinawagan. Ang kausap niya ay ang managing partner ng pinakamalaking law firm sa bansa, ang Villaraza Associates. Attorney, si Victor, may sunog tayong kailangang apulahin. Pakilusin mo lahat ng koneksyon mo sa DOJ at Ombudsman. Kailangan nating malaman ang bawat galaw ni Alejandro de Leon at magtayo ng pader. Isang napakakapal na pader. Pagkababa ng telepono, malamig na sinabi ni Victor kay Rico, siguraduhin mong mananahimik ang lahat. Sabihan mo ang mga empleyado na bawal magsalita. At yung manugang ni De Leon,
Huwag mong gagalawin. Mas mabuti kung hindi na siya pumasok. Bigyan mo ng paid leave, paalisin mo. Sa parehong oras, sa opisina ni Alejandro, pumasok si Major Cruz dala ang isang makapal na folder. Tulad ng isang veterano, sa loob lang ng kalahating araw ay nakuha na niya ang mga impormasyon tungkol kay Rico. Deputy Ombudsman, ang baho po talaga. Itong si Rico, ginawang personal na wallet ang corporate credit card, KTV bars, golf clubs, pati Hermes bag ng asawa niya doon kinuha. At may isa pa pong interesante rito, inilabas ni Major Cruz ang isang dokumento. Ito ang kopya ng internal report na isinulat ni Marco. Ito po yung isinumite ng anak ninyo sa audit team, 3 buwan na ang nakalipas. Ebidensya na nag-overprice si Rico sa mga kontrata para sa waste disposal para makakuha ng kickback. Pero imbes na imbestigahan, binaliwala ito ng audit head at si Sir Marco pa ang ipinadala sa disciplinary committee. Nang hawakan ni Alejandro ang mga papel, nanggigil siya. Ang tunog ng pagkayupi ng papel ang tanging maririnig sa opisina. Ebidensya na tama ang kanyang anak at ebidensya na ang kumpanya mismo ang nagtago sa kanya. Lahat ng piraso ay nagkabit-kabit na. Tumayo si Alejandro at lumapit sa bintana. Mula roon, tanaw niya ang buong Metro Manila. Mahina siyang bumulong, Major Cruz. Po, sir. Gawin na nating opisyal ang investigasyon. Ipunin ang buong Special Investigation Team. Masusunod po. Ano po ang ilalagay nating kaso? Lumingon si Alejandro. Asul na apoy ang nagliliyab sa kanyang mga mata. Plunder, estafa, graft and corruption, at abuse of authority, physical injuries. Isampa mo lahat ng pwedeng isampa. Gawin mong iligal kahit ang paghinga niya. Ang boses ni Alejandro ay sintatag at sintigas ng isang hatol mula sa impyerno. Wala ng awa. Sa ngalan ng isang ama at sa ngalan ng batas, isang walang awang paghuhukom ang magaganap. Pagsapit ng hapon, pumasok si Isabel sa opisina. Nakatanggap siya ng text mula kay Rico na mag-leave na lang, pero nagpasya siyang huwag tumakbo. Pagpasok niya sa lobby, rinig niya ang bulungan ng mga tao. Ngayon, ang mga tingin sa kanya ay may halong takot at kuryosidad. Itinaas ni Isabel ang kanyang noo at naglakad papunta sa elevator. Bumukas ang pinto ng elevator at lumabas si Rico. Nang makita niya si Isabel, nagulat siya at pilit na ngumiti. Uy, Isabel! Ma'am, ayos ka na ba? Sabi ko mag-leave ka na, bakit ka pa pumasok? Napangisi si Isabel sa pagiging sunod-sunuran ni Rico. Ang taong kahapon lang ay parang dumi ang tingin sa kanya. Ngayon ay bumabait dahil lang nalaman kung sino ang kanyang biyenan. Tiningnan siya ni Isabel ng diretso sa mata. Sir Rico, wala po ba kayong sasabihin sa akin? Ha? Yung kagabi. Pasensya na, medyo naparami lang ang inom ko. Nagkamali ako. Nagkamali. Tumalas ang boses ni Isabel. Lumapit siya at tinitigan si Rico. Hindi na siya ang dating Isabel na puro tiis lang. Ang pagbuhos niyo ng alak sa ulo ko, hindi yun pagkakamali. At ang pagpapatapon niyo sa asawa ko sa probinsya, pagkakamali rin po ba yun? Naging kulay abo ang mukha ni Rico. Ang mga empleyado sa paligid ay tahimik na nanonood. Hindi inalis ni Isabel ang kanyang tingin. Maghanda na po kayo. Ako at ang biyenan ko, hindi na kami magtitiis. Nilagpasan ni Isabel si Rico at pumasok sa elevator. Sa siwang ng pinto, nakita niya ang tulalang si Rico. Marco, mahal, konting tiis na lang. Puprotektahan kita. Ikinuyom ni Isabel ang kanyang kamao. Nagsisimula pa lang ang ganti. Sa Sarmiento Realty Headquarters sa Makati, isang mapayapang umaga ang binasag ng tunog ng mga sirena. Isang batalyon ng mga ahente mula sa Office of the Ombudsman, dala ang mga asul na search and seizure boxes ang dumagsa. Kinontrol nila ang mga elevator at pinasok ang mga opisina. Lahat kayo, bitawan ang ginagawa nyo. Magsisimula na ang search and seizure. Nagsigawan ang mga empleyado.
Nagliparan ang mga papel at diniskonekta ang mga hard drive. Naging magulo ang buong opisina. Si Rico, na sinusubukang sirain ang mga ledger sa kanyang shredder, ay nahuli sa akto. Teka, sino kayo? May warrant ba kayo? Narito, Sir Rico, alam niyo naman siguro na ang destruction of evidences ay dagdag na kaso, di ba? Ipinakita ni Major Cruz ang search warrant sa harap mismo ng mukha ni Rico. Nanghina ang mga tuhod ni Rico at napaupo siya. Samantala, sa opisina ni Victor Sarmiento, nagngingit-ngit siya habang nakatingin sa bintana. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis at kalaki ang magiging ganti ni Alejandro. Alejandro de Leon, naglakas loob kang pasukin ang teritoryo ko? Gusto mo ng giyera? Sa labas, kalmado si Victor. Inutusan niya ang kanyang sekretarya na itakas ang mga mahahalagang dokumento sa likod, ngunit lahat ng labasan ay sarado na para siyang daga na nakulong. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Sir, ako to. Oo, si Vic. Kumusta na? Yung pinakiusap ko. Oo. Paki-sensationalize yung headline. Palabasin yung isang malupit na abuse of power. Pagkababa ng telepono, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Victor. Kung hindi uubra ang batas, idaan sa opinyon ng publiko. Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon sa media at politika na nabili niya ng pera. Kinabukasan, ang mga headline ng diaryo ay nakakagulat. Eksklusibo, Deputy Ombudsman, ginamit ang posisyon para gantihan ang kumpanya ng manugang. Paggamit sa gobyerno para sa personal na interes, karapat-dapat pa ba si De Leon? Sa TV, seryoso ang mga anchor habang binabatikos si Alejandro. Ang insidente ng pang-aabuso ni Rico ay binaliwala at pinalabas na si Alejandro ay ginigipit ang isang matatag na kumpanya dahil sa personal na sama ng loob. Ang publiko na walang alam sa katotohanan ay naniwala at nagalit. Ano to? Dahil lang naasar ang manugang niya, magpaparade na siya? Grabe ang abuse of power. Hindi dapat maging ombudsman yan. Mabilis na nanlamig ang suporta ng publiko. Dagdag pa rito, kumalat sa social media ang mga paninira kay Isabel na pakana ni Rico. Ang tututungkol sa manugang ni De Leon, reyna-reynahan sa opisina, tinanggal dahil sa attitude. Nilandi ang boss. Nang mabigo, ginamit ang biyenan para gumanti. Mga masasakit na salita ang sumira sa pagkatao ni Isabel. Habang nanonood ng balita sa bahay, nabitawan niya ang kanyang cellphone. Ang mga masasakit na komento ay nagpahirap sa kanyang paghinga. Siya ang biktima, ngunit pinalalabas siyang kontrabida. Bakit? Bakit ganito? Humagulgol si Isabel. Ang bigat ng kasalanan na dahil sa kanya ay nasisira ang pangalan ng kanyang biyenan ay dumagan sa kanya. Sa opisina ni Alejandro, ang tensyon ay ramdam na ramdam. Dumating ang isang memo mula sa Internal Affairs at maging ang mismong ombudsman ay tumawag. Andro, masyadong mainit ang sitwasyon. Baka mas mabuting itigil muna ang investigasyon. Sir, malinaw po itong kaso ng corporate crime. Hindi ko po ito pwedeng iatras. Alam kong matigas ang ulo mo, pero baka ikaw ang matanggal sa serbisyo. Dahan-dahan lang. Pagkababa ng telepono, napabuntong hininga si Alejandro. Pakiramdam niya ay kalaban niya ang lahat. Ang hustisyang pinaniniwalaan niya ay tila walang laban sa kapangyarihan at pera. Noon, pumasok ang kanyang assistant at sinabing may bisita isang abogado mula sa law firm na kinuha ni Victor. Deputy Ombudsman, salamat sa inyong oras. Diretsuhin mo na, sabi ni Alejandro. Hindi man lang tumitingin. Isang mapanlokong ngiti ang binigay ng abogado at inilabas ang isang makapal na sobre. Ang aming EVP, si Mr. Sarmiento, ay labis po kayong iginagalang. Mukhang nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan. Baka pwede na nating ayusin ito. Hindi pagkakaunawaan? Kung ititigil nyo na po ang investigasyon, ipo-promote po namin ang inyong anak bilang Vice President. At syempre, bibigyan din namin ng sapat na danyos ang inyong manugang.
Ito ay isang malinaw na panunuhol at pananakot. Isinara ni Alejandro ang folder at dahan-dahang nag-angat ng tingin. Asul na apoy ang lumabas sa kanyang mga mata. Nagkakamali kayo ng kinakausap. Ang anak ko ay walang interes sa posisyon sa isang basurang kumpanya. At ako, si Alejandro de Leon, ay hindi nakikipag-ayos sa mga kriminal. Kinuha ni Alessandro ang sobre at itinapon sa basurahan. Umalis ka na at sabihin mo sa amo mo, maghanda na siya. Ako mismo ang pupunta para kunin ang ulo niya. Parang asong tumakbo ang abogado. Ngunit nang magsara ang pinto, napasandal si Alejandro sa kanyang upuan. Bagamat nagpakita siya ng tapang, hindi maganda ang sitwasyon. Ang mga ebidensyang nakuha nila ay peke o kulang. Ang kailangan nila ay isang smoking gun. Kung wala iyon, baka si Rico lang ang makulong at siya ay matanggal sa serbisyo. Higit sa lahat, natatakot siyang mag-iwan ng permanenteng sugat sa kanyang anak at manugang. Paano? Anong gagawin ko? Hanggang hating gabi ay nakaupo si Alejandro sa madilim niyang opisina. Noon, napansin niya ang report na isinulat ni Marco. Sa isang sulok, may sulat kamay si Marco. Ang katotohanan ay laging lalabas. Sa sandaling iyon, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Hindi basta-basta susuko ang kanyang anak. Sigurado siyang may alas pa ito. Nanginginig niyang kinuha ang telepono. Sa kanyang contacts, anak ko. Sa isang malayong planta ng basura sa Cavite, nakahiga si Marco sa kanyang sira-sirang container van. Sa TV, puro batikos sa kanyang ama ang balita. Akmang ililipat niya ang channel nang tumunog ang kanyang telepono. Papa, nag-alinlangan siya. Ngunit sinagot niya, "Hello pa, Marco." Ang boses ng kanyang ama ay pagod, ngunit malumanay. Sa isang salitang iyon, namuo ang luha sa mga mata ni Marco. Napanood ko ang balita. Kasalanan ko to pa. Patawad. Hindi. Ako ang dapat humingi ng tawad. Hindi ko man lang nalaman ang pinagdadaanan mo. Huminga ng malalim si Alejandro. Marco, yung mga dokumentong isinumite mo, yun na ba lahat? Nanahimik si Marco. Sumulyap siya sa ilalim ng kanyang sahig. Nandoon ang sikretong iniingatan niya. Magsabi ka ng totoo. Hindi bilang ombudsman, kundi bilang ama mo ako nagtatanong. May mas malaki ka pang hawak, di ba? Tumpak ang hinala ng kanyang ama. Kung ilalabas ko po ito, baka kayo po ang mapahamak. Kasama po rito ang listahan ng mga politikong sinuhulan ni Sarmiento. Baka may mga kasamahan kayo roon. Ito ang dahilan kung bakit nag-atubili si Marco. Ngunit ang sagot ni Alejandro ay matatag. Marco, ang karangalan na hindi kayang protektahan ang pamilya ay basura lang. Kahit itapon ko pa ang pangalan ko, basta't mailigtas ko kayo ng asawa mo, gagawin ko. Isang kulog ang yumanig sa container. Ikinuyom ni Marco ang kanyang kamao. Kailangan ko po. Pupunta na po ba ako? Oo. Umuwi ka na at dalhin mo ang espadang hawak mo. Pagkababa ng telepono, itinaas ni Marco ang sahig. Sa ilalim, isang itim na external hard drive. Ito ang susi para pabagsakin ang kasamaan ng Sarmiento Realty. Itinago niya ito sa kanyang bulsa at lumabas sa gitna ng malakas na ulan. Maghintay ka, Isabel. At Papa, pauwi na ako para tapusin to. Sumakay si Marco sa isang bus pa Maynila. Magsisimula na ang ganti. Gabi, sa gitna ng malakas na ulan. Sa isang madilim na sulok ng basement parking ng ombudsman, isang itim na sasakyan ang naghihintay. Si Alejandro ay nasa driver's seat, kinakabahan. Maya-maya, isang taxi ang pumasok at bumaba ang isang lalaki. Payat basa ng ulan. Ang kanyang anak, si Marco. Marco. Papa, nagyakapan sila sa gitna ng ulan. Patawad, anak. Huli na nang malaman ko. Ako po ang dapat humingi ng tawad. Sa loob ng sasakyan, inilabas ni Marco ang itim na external hard drive. Ito po ang totoong mga ledger ng Sarmiento Realty. Hindi lang kickback ang ginagawa nila, paliwanag ni Marco.
Nagtatapon sila ng toxic waste sa mga liblib na bundok para makatipid at ang perang iyon ang ginagamit nilang panuhol sa mga politiko at opisyal. Nang buksan ni Alejandro ang mga file sa kanyang laptop, nanlaki ang kanyang mga mata. Pamilyar ang mga pangalan sa listahan, mga kasamahan niya, mga politiko, mga huwes. Isang bombang sasabog sa buong gobyerno. Pa, sigurado po ba kayo? Ang bulok na laman ay dapat tanggalin para gumaling ang sugat, sabi ni Alejandro. Tara na. Naghihintay si Isabel. Nagpunta sila sa isang safe house kung saan naghihintay si Isabel. Sa kanilang pagkikita, nagyakapan ang mag-asawa at humagulgol. Matapos ang emosyonal na sandali, nagplano sila. Kailangan natin ng mga testigo, sabi ni Alejandro. Ako na po ang bahala, sabi ni Isabel. May mga kilala po akong ibang biktima ni Rico. Kakausapin ko sila. Kinabukasan, kinausap ni Isabel si Jean, isang dating empleyado na tinanggal matapos magreklamo ng sexual harassment laban kay Rico. Sa una, takot si Jean, pero nang ipakita ni Isabel ang blusang minansyahan ng alak, naantig siya. Pumayag si Jean at ibinigay ang isang recorder na naglalaman ng mga banta ni Rico, pati na rin ang mga personal niyang tala tungkol sa mga kickback. 2 pang biktima ang sumama sa kanila. Samantala, nagpakalat si Alejandro ng maling impormasyon na si Rico lang ang kanyang hahabulin. Nagpakalat din siya ng isa pang chismis na si Victor ay isasakripisyo si Rico. Agad na nagduda si Rico sa kanyang amo. Araw ng pag-atake, isang primetime investigative TV special. Umupo si Marco at Isabel sa harap ng kamera. Ako po si Marco De Leon at isisiwalat ko ang karumal-dumal na sikreto ng Sarmiento Realty. Kasabay ng pagsisimula ng programa, sumugod ang mga tauhan ni Alejandro sa headquarters ng Sarmiento Realty at sa illegal dump site sa Cavite, kung saan nahukay ang mga drum ng toxic waste. Nagtangkang tumakas si Victor papuntang NAIA, ngunit naharang siya. Si Rico naman, iniwan ng kanyang amo, ay sumuko na lang. Ang dalawa ay nagkita sa lobby ng ombudsman, parehong mukhang basahan. Ma'am Isabel, tulungan mo ako, sigaw ni Rico. Malamig siyang tiningnan ni Isabel at naghagis ng panyo sa kanyang paanan. Punasan mo, ang dami mong kalat. Mula sa likod ng one-way mirror, pinanood ni Alejandro ang dalawang nag-aaway at nagsisisihan. Mga duwag, bulong niya. 1 linggo matapos ang eskandalo, bumalik si Isabel sa kanilang bahay para maglinis. Masaya niyang inaayos ang kanilang tahanan nang biglang may nag-doorbell. 2 lalaking nakauniporme ng Meralco. Nag-alinlangan si Isabel. Ngunit dahil sa pagpupumilit ng mga ito, bahagyan niyang binuksan ang pinto. Bigla nilang sinira ang pinto at pumasok. Sila pala ay mga tauhan ni Victor, ipinadala para hanapin ang isang bagay. Isang USB security key na naglalaman ng access sa pinakatatagong mga sikreto ni Victor, na aksidenteng napunta sa mga gamit ni Marco. Iginapos nila si Isabel. Sa gitna ng takot, nagawa niyang pindutin ang speed dial sa kanyang telepono para tawagan si Marco na kadarating lang sa ombudsman. Nang marinig ni Marco ang mga sigawan sa kabilang linya, dali-dali siyang tumakbo. Papa, si Isabel, nasa panganib. Agad na nagpatawag ng backup si Alejandro. Major Cruz, sa bahay ni Marco, ngayon din, kidnapping in progress. Sumakay sila sa sasakyan at humarurot sa EDSA gamit ang sirena para makalusot sa trapiko. Samantala, hindi mahanap ng mga lalaki ang USB, sinaktan nila si Isabel at kinaladkad palabas. Pagbukas ng pinto, nandoon si Marco. Bitawan niyo ang asawa ko! Sumugod si Marco. Nagsimula ang gulo. Dumating si Alejandro kasama ang mga pulis. Naging isang standoff. Bitawan niyo siya, mahinahong sabi ni Alejandro. Kung susuko kayo, mas mababa ang sentensya. Pero kapag sinaktan niyo pa ang manugang ko, habang buhay kayong mabubulok sa kulungan. Sa isang iglap, habang nakatingin ang mga kidnapper kay Alejandro, kinuha ni Marco ang fire extinguisher at ibinuga sa kanila.
Sa gitna ng usok, sinugod sila ng mga pulis. Nailigtas si Isabel. Sa ospital, nagbabantay si Marco. Dumating si Alejandro. Aalis na ako. May tatapusin lang akong paglilinis, sabi niya. Sa presinto, umamin ang mga kidnapper. Ang hinahanap nila ay isang USB security key. Natagpuan ito sa mga gamit ni Marco. Nang buksan, bumulaga ang isang listahan ng lahat ng politiko, huwes at opisyal na sinuhulan ni Victor. Isang bombang yayanig sa buong bansa. Ilathala lahat, utos ni Alejandro, walang ititira. Kinabukasan, sumabog ang balita. Ang mga patron ni Victor ay iniwan siya. Si Rico, para makabawas sa sentensya, ay isiniwalat ang lahat ng iba pang krimen ni Victor. Sa ospital, binigyan ni Alejandro ng 2 plane ticket papuntang Hawaii, sina Marco at Isabel. Magbakasyon kayo. Pasasalamat ko to. Niyakap ni Isabel ang kanyang biyenan. Salamat po, Papa. Masaya po akong maging manugang ninyo. Sa araw ng paglilitis, hinatulan si Victor ng 25 taong pagkakakulong at multang bilyon-bilyon. Si Rico naman ay 10 taon. 1 linggo matapos ang paglilitis, sa araw na dapat ay itatalaga si Alejandro bilang bagong ombudsman, umakyat siya sa entablado. Ngunit sa halip na talumpati, isang resignation letter ang kanyang binasa. Paano ko poprotektahan ang bayan kung sarili kong pamilya ay hindi ko nagawang protektahan? Ibababa ko na ang mabigat na espadang ito at mamumuhay bilang isang ama at isang ordinaryong tao. Nagpalakpakan ang lahat. 1 taon ang lumipas. Sa isang maliit na opisina sa Quezon City, may nakasabit na karatula, De Leon Law Office, Free Legal Aid. Si Alejandro, na nakasuot lang ng simpleng polo, ay masayang tumutulong sa isang matandang may problema sa lupa. Dumating sina Marco at Isabel na may dalang cake. Papa, happy birthday. Kaarawan pala ni Alejandro at ni Isabel, masaya silang nagdiwang. Inabutan ni Alejandro ng regalo si Isabel, isang napakagandang puting bestida, para palitan yung damit na minansahan ng alak. Sana ang buhay mo, tulad ng bestidang yan, ay manatiling malinis at maningning. Pumunta sila sa isang photo studio. Sa gitna, si Alejandro. Sa magkabilang gilid, sina Marco at Isabel. Okay, pamilya, lapit-lapit po. Ngiti, click. Ang kanilang masayang ngiti ay nakulong sa isang litrato, isang simbolo ng kapayapaang kanilang ipinaglaban at nakamit. Ang larawan ng isang pamilyang binuo ng pagsubok at pinatatag ng pagmamahal. Ang masama ay naparusahan at ang mabuti ay nagwagi. Isang perpektong pagtatapos.